Maganda sa salita ng Diyos itong binabasa natin. It is always sinabi na ng Diyos, tiyak magaganap. Amen. Itong topic natin ngayon patungkol sa kasalanan, makikita ninyo ang conversion. May conversion. Maaaring ngayon nyo lang ito narinig, pero ang sabi rito, ulitin natin. Yung marami na nakita niya, yung nakasulat dati rito, may peace, may kung ano-ano yan, at ayun, nakadoktor na. Maganda rin yung ano natin dito sa Batalabog. Binura mo na, may bakat pa, yun pa. At. Ayan, may kagalakan. Lahat yan, dadagdag na. Ibig sabihin, lahat yan, naka-ready na para sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Tayo nga sa pamilya natin, katulad may mga malilitang bata, may mga pinag-aaral tayo. Anong pa pumapasok sa atin bilang mga magulang? Di ba, paghahanda, nag-iipon tayo, may naipon nga ba? May na-invest. Gusto natin mag-invest. May na-invest nga ba? Ipag magbabago ang ano ng panahon, di ba? Bisa malugin, isa hindi. So, walang katiyakan eh. Di ba? Kaya nga napakahirap, sabi pa, life is short. Walang katiyakan. Pero, tandaan ninyo, pag tayo nasa Panginoong Diyos, urahin mo yung ganyan takbo ng isip. Sapagkat pag nasa Panginoong Diyos ka, ang buhay mo matagal na nakaprogram. Program niya, hindi tayo. Kaya nga ako na lang, marami nagtanong sa akin, bakit ako umalis sa trabaho ng ewan ko, bakit ako sasagot? Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, pag tinawag ka ng Panginoong Diyos, lumayas ka dyan, katulad ni Abraham, at sumunod ka sa Kanya. Saan ka pupunta? Ewan ko. Ganun lang yun eh. Sabi pa nga sa akin, dapat di ka nag-resign at ano ka. Leave daw ako ng 1 year. Para pag hindi daw umubra yung pagkakatawag sa akin, pwede akong bumalik. Makasalbahe. Hindi na sila nagbigay ng encouragement. Negative pa ang dating. Kasi meron daw nangyari doon yung isa kong sa namin ko teacher, nagpastor din, pumalpa, nagturo ulit. Tapos yung teacher na yun, kilala ko rin yun eh, kilala rin yun, nagkasalubong pa kami ng isang place. No, sabi ko gano'n, ano pastor, kumusta? Bumalon na siya. Kasi nga, hindi na siya nagtuloy. At ngayon, ilang years na, 36 years ang lumipas, narito pa rin ako mga kapatid. Tatanungin niyo kung saan ako, kung ano mangyari sa buhay ko, hindi ko alam. Kasi ang nakakaalam lang yan, ang Panginoon Diyos. But one thing is sure, yung salita at kahit hindi ka pa humiling, hindi ka pa mangarap, darating at darating yan. Alam niyo mga kapatid, ako natutuwa sa inyo, alam niyo sinusubaybayan ko ang inyong buhay. Ako isang tolits din, mga kapatid. Sinusubaybay kasi doon ko lang nakikita kung ano na nangyari. Wala akong nakita sa inyo na paatras. Ito totoo lang. Kaya sabi ko, ayos. Hindi man ako nagsasalita, hindi man ako kumikibo, pero alam ko, lahat tayo, matagal nang pinagpala ng Panginoon Diyos. Kita niyo yung binasa ni Pastor Eddie kanina rito. Napakabigat mo. Isip ka na kamaya ng kayamanan, o ano ng Panginoon, bandang muli, wala rin. Ano ng bandang muli tayo? Kapagkat lahat daw tayo ay mamamatay. Sino nagsabi no? Si Solomon, isang matalinong tao, so ano niya yun? Nakita niya yun. Nakita niya yun sa sarili niyang pananaw. Amen. Pero umaasa siya, kahit siya nagsusulat nun, na isang araw, ang mga tanong kasi yun, katanungan niyo sa buhay, na isang araw, mawawala, mapapalis ang lahat ng pag-alaala. At tama, nung dumating ang Panginoon sa Kristo, nagbago ang lahat. Uy, may kanta tayo niya, di ba? May kanta tayo niya na sa iyong anak, nagbago ang daigdig, naalala niyo. Pati himig ng langit nagbago kasi walang nakakaalam niyan kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo yan pwede. Alam niyo, mati si Satanas, hindi niya alam yan. Amen. Now, tingnan natin ang nangyari kay Adan. Sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Kasalanan. Kasi nung araw, may kasalanan na ba? Meron na po.
At sino unang nagkasala? Fallen angels. Ha? Dito hindi na ipapaliwanag, meron na po. Wala pa po ang tao, may problema na. Amen? So tayo na lang, umuwi na tayo. At mga talakay natin, puro problema. Opo, meron na po yan. Mararamdaman mo yan, kapapanganak mo pa lang, o kaya na ipanganak pa lang yung batang yun, problemado na. Una, paano siya magbabayad sa ospital? Cesarean. O kung di man cesarean, di ba, kapapanganak na, ano ba, normal, ano mangyari? Anong iniisip ng magulang? O, yung gatas nito, kung paano nga. Bakit nga pa gano'n ang buhay? Nauuna na. Kasi nga di sa atin sinabi na, pag nasa Panginoon ka, kahit mauna yan, meron na naka-reserve. Yung at meron na pala. Eh siyempre, pag nag-isip ka, anong gagawin mo? Gagawa ka na ng sarili mo paraan, sarili mo diskarte, at doon tayo. Instead na magtiwala ka sa Panginoong Diyos, siyempre, na-stress ka na eh. Paano ang gatas, paano ganito? Oy, magdagdagan mo yung trabaho mo, kinikita mo. Bakit ka ba lang magdadagdag? Kapapanganak mo lang, pang-pito na ito. Ay ba, mabigat nga yung pang-pito na pala. Kasi nung araw, mas marami anak, mas maganda. Tsaka nung araw, alas 6 pa lang, wala nga solar, walang ilaw. Wala silang gagawin, kundi magpahala, dumadami ang, ngayon, kompleto sa ilaw. Diba? Kung ano-ano, kaya naisip din nila, mahirap pala ang buhay ng maraming anak. Okay. Pero anyway, nasabi lang natin. Sinasabi lang natin, makikita nyo na yung kasalanan, yung sin, meron na yan eh. At ang unang kasala talaga dyan, ay yung mga angels talaga. Amen. Ha? Hindi unang nagkasala si Adan. Sa pamamagitan ng ni Adan, pumasok sa sanlibutan yung kasalanan niya. Kasi nung araw, wala pa namang sanlibutan. Amen. Hindi pa naman nakikreate. Sa madaling salita, kung sino man siya, kung sino man siyang entity doon sa kalangitan ng araw na yung mga kapatid. Talagang matatalino sila, alam mo na eh. Pero hindi siya sa may question nga, si Satanas po ba ay masama? Yung Satanas. In reality, hindi po. Iba po si Satan, iba po yung devil. Ano po? Magkaiba po yun. Satan means adversary, taga-kontra. Ika nag-uusap pa sila ng panahon ni Job. Amen? Yung salitang Satan po kasi, hindi po ibig sabihin demonyo, hindi po. Ang ibig sabihin ng salitang Satan ay taga-kontra lang. Sa liba, nag-awag kayo mag-asawa, nagkukontra kayo, pareho kayo si Satanas. Pag sinabi Satanas, sabi ko, thank you. Yun yung original meaning. So, panahon natin ngayon, iba namin, pag sinabi Satanas, demonyo ka, yung agad sinasabi. So, ganun po yan talaga mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, okay, mystical teaching ito. Hindi niyo ito maririnig sa mga ordinaryong sa mystical teaching niya, meron yung mga libro na nagpapaliwanag yan, most sa Hebrew talaga. No? Kasi lumalabas doon na hindi pwede sabihin everyday, every time, kasi wala pong oras sa Diyos. Amen. So, walang oras yun. Pero kung ikukumpara natin sa panahon natin, everyday may meeting po sa langit. Sa totoo lang. Wala naman silang time eh. Wala overtime, wala undertime, wala lahat. Basta eternal po yun. Doon sinasabi mga kapatid na mystical teaching lang po ito na wala po kayo mababasa dito sa Bible natin. Pero sa ibang kasulatan meron na meron sa aklat na sinabi na roon na palaging nagbi-meeting doon, di ba? Ang tanong pa nga ni Satan doon sa akin, tanong pa nga ng Panginoon, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Hindi yun napansin. Palagi po may conference doon Kasi ganoon ang spiritual na buhay. Palaging mini-meeting yung nag-ano sila doon. And we believe, and they believe, yung mga unang mga scholars, na hindi pa hindi pa nagre-rebelde. Rebelde, yung unang mga
angels noon, wala namang pong problema. At ang tawag natin sa kanya ay si Lucifer. Yun yung pangalan niya talaga. Sino si Lucifer? Oh, morning star. Ano ibig sabihin ng morning star? Madaling araw. Ano nakikita niyo sa madaling araw? Ano sinisimbolo ng madaling araw? It symbolizes hope, di ba? Na? Amen? O, tanongin ko kayo na diretsa. Ano nararamdaman ninyo, ate? O, walang galala kayo sa mga senior. Pag naipulat pa ninyo ang mga mataan, ate. Ha? Maganda. Pag hindi na naimulat, hindi mo naman alam na yun eh. Totoo nga bang di niya alam po nila. Ang naka-witness lang tayo na naiwan. Diba? Kaya nga pagulat ng inyong mga mata sa umaga, ano raw? Magpasalamat ka sa Panginoong Diyos. That's the kind of blessing talaga si Lucifer ng time na yun. Kaya hindi nga, marami nga nagpo-question, bakit daw nag-rebelde si Lucifer? Malay ko. Tsaka na lang natin malalaman pag na uli na bumalik na sa dati. Sa ngayon, napalayas tayo pa, wala tayo sa Garden of Eden, hindi makikipag-usap sa atin ng diretso ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya nangyayari sa iba, sa kaiisip nila niya na stress, kulto, labas. Yan ang nangyayari. Huwag natin isipin yung mga bagay na hindi natin kayang sagutin. Sa ngayon, hindi pa yan. Pero sabi nga nung pagdating ng panahon na nandun tayo muli sa piling ng Panginoong Diyos, maunawaan na natin ang lahat ng bagay. Sa ngayon, ang sabi lang doon sa Biblia, sa aklat ng Ezekiel, sa aklat ng Isaiah 14, nagkaroon ng problema. Ano ang problema? Merong isang angel, actually, siyang pinakakanang kamay ng Diyos. Kung babasahin natin dito lang, medyo nag-iba ng takbo ng isip niya. Amen. At sa kanya nagpula yung sin. Because sin means he missed the point. Meron siyang hindi sila napagkasundan, hindi niya matanggap. Kaya siya kumala sa Panginoong Diyos. Biruin mo naman, Diyos na, inayawan mo pa. Huwag tayong magtaka sa panahon ito, ang Diyos inaayawan. Noong pag ginawa na nila yung mga kapatid. Yan mga kapatid. Tapos yan, ang sabi, at ang parusa sa kanya, nahulog siya mula sa langit. Kasi, nung nilikha ang lupa, ang malas ng lupa, dito pa bumagsak. At siya, nag-anyong ahas. Yun na yun. Pumasok, yung ahas mo, wala kasalanan doon. Yung nag-anyong ahas, pumasok doon sa ahas, kung ano pa mang ahas yan mga kapatid, doon na. Hindi nakikipag-usap. Nakikipag-usap. Ulitin ko, ang pinag-usapan po natin Biblia. Amen. Yung iba, pag hindi naniwala sa Biblia, hindi sila maniniwala doon sa sinasabi natin. Amen. Pero ako naniniwala, totoo itong nangyari mga kapatid. Dahil walang ibang paliwanag na pwede nilang kunan, kundi ang Biblia lamang. Sa totoo ba? Kahit sa ibang mystical teaching, wala yan eh. Okay, ano nangyari? Sabi rito mga kapatid, balik tayo sa verse natin. Ang kasalanan ay pumasok. Kaya po napasok yung kasalanan, nandiyan ako. Paano natin nalaman na nandiyan na may warning ang Panginoon? At dito natin malalaman ko anong kasalanan tinutukoy. Anong sabi? Huwag ninyong kakanin ang bunga ng punong kahoy sa pagkaalam na yun. Walang bagay na masama sa Diyos. Puro mabuti lang. Bakit may bunga tao? Yun na yun eh. Kaya nga tinatanong, actually, kinain po ba? O hindi? Well, maraming meaning yung pagkain, di ba? Isa doon, ipasok mo sa sarili mo. Sa pag kinain mo, something na papasok doon. Kung ano man yun, di, magpumansanas yun. Kaya nga pinagbabawalan, kasi merong isa dyan na lason. Lason yun. Alito lang lason? Pagkaalam ng mabuti at masama. Sino lang ang meron mo? Ang Diyos lang mo. Pag kinain mo yun, ang magiging kasalanan mo, pinapantayan mo ang Diyos. Ano ang kasalanan ni Lucifer? Gusto niyang maging kabantay ng Diyos.
naging entry point ng pagpasok ng kasalanan. Yung pagkain ba, talaga? Kasi alam na nila na hindi dapat yun kainin. Ako naniniwala, masunurin naman yan si Adan at si Eva. Bakit? Bakit nila kinain? Nakinig. Nakinig po. Tama din yun, pero may mas na kung naroon. Hindi. Ha? Tama rin po yun, pero may nauna ron. Sister, sige, mananalo po kayo ng mausita. May nauna, tama naman natukso, nakinig, may nauna pa ron. Sister, ano? Ha? Tama rin po yan. Pero may nasa una pa yan. Oo. Ha? Tama naman yung sinabi mo. Baka kasi... Fred, ikaw nga sumagot. For 1 million. Uy! 99 na yun. 99 na. Pastor Ete. Uy! 99 pa rin. This comes it. Na? Ano na? Option? Oh, talagang manager ito. Option daw. Si Tart. Mother. Curious? Tama po sa kasagot niya. Hindi niya makuha yung ano eh. Pag nakuha niyo ito, marami na kayong iiwasan dyan sa liputan. Nakipag-usap. Hindi ka dapat nakikipag-usap maliban sa Diyos na. Mapupunan ninyo sa kauna-unahang ang tawag dito sa 10 laws, 10 commandments, tawag na, pero 10 words. Alam mo ang unang-una? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ano bang ginagawa mo sa Diyos? Pray. Ano ang pinag-pray? Nagkikipag-usap kayo. Kaya nga sa Aklat na Santiago, ang dila ay lasong makamandag. Ang lasong mong halik, sabi nga, yung dila, makamandag yan. Once na hindi mo yan napigilan, or in short, hindi mo napigil ang pagdadaldal mo, pagsasalita mo, diyan ka madadagin. Even in the court of law, nagkasala na, ha? Nagkamali na, nakapatay talaga. Ano ang bilin? You have the right To remain silent. Diba? Patingin kayo sa akin, silent, sabi nyo, you have the right to remain silent eh. Kung hindi nakipag-usap, yung babae at si Adan doon sa ahos na yun, walang problema. Kasi ang dapat na kinakausap ko lang, ang Panginoong Diyos. Anyway, sabi ko tuwing hapon, bumababa naman ang Panginoong Diyos, nagkukumustahan sila. Pero matalino ang kalaban, mga kapatid. Doon lang ipinakita na isa sa weakness natin. Alin na isa sa weakness natin? Daldal kasi. Yung sinasabi natin, sa totoo lang yung po karamihan nagpapahamak sa atin. Kaya nga kung hindi ka naman kinakausap o ka sumagot, amen. Noong Biyernes lang sa barangay, usap po, usap. Pagpasok, nagburahan ng agad. Ulit charge Wala pa, hindi mo na nagburahan na. Alam niya, sabi, sino ka? Sabi ko naman, sino ka rin? Sabi ko naman, ano ginagawa mo rito? Ano yung ginagawa mo? Sabi ko, sino ka po ba kayong dalawa rito? Nandito po ba pangalan niyo sa patawag? Wala po, magsilabas po kayo. Sabi nung lalaki, lalabas ako. Dapat po lumabas din yan. O, sige po, magsilabas na kayo. Huwag kayong makikipag-usap.
makipag-usap sa walang kinalaman. Ay ang tao, sakita natin, pakialamero. Sasapat at sasapat talaga. Hindi ka naman tinatanong. Sige. Kaya alam na natin kung paano pumasok ang kasalanan. Maraming mga pastors po yan. They are not in the wrong place. Tandaan ninyo, nasa tama po silang lugar. Nasa garden eh. Amen. So walang problema. Tama? Tama ba ang kanilang atmosphere, paligid? Tama, wala namang problema. Kompleto sila sa pagkain. Kahit naroon yung puno ng pagkakalam na mabuting masama, okay lang kasi hindi mo naman yun kakainin. O ibig sabihin, huwag mo siyang pakialaman. Nakita mo lang na yung gumagapang-gapang doon na nagsalita, sinagot mo, doon nadali. Amen. Ganyan din ba ang ina-apply sa batas ng tao? Yes. Even in the court of law, tama po yun. Kung hindi ka tinatanong, huwag ka sumagot. Dahil maaaring ang sasabihin mo, makasama sa'yo. Diba? Sabi doon ng police, you have the right to remain silent. The things that you, ano man ang sasabihin mo, maaaring ikaso laban sa'yo. Tama eh. When it comes to religion, mga kapatid, ako nalulungkot minsan dyan sa YouTube na yan. Yung iba, kung makadakdak doon sa mga YouTube na mga aral, akala mo naman napakagaling kami isang ginagawa ko. Hindi po ko napokomment, na ano lang po ko, na-aware na ko sa ako, dapat hindi mo yan sinabi. O dapat hindi ka nagtapos na ganyan. Kasi ang sinasabi mo, kapiraso lang ng buong pantuwanan. Anong inang mo? Tapos sa bandang ulit sasabihin mo, ano sinasabi? Sa bandang ulit? Ano sinasabi? Kaya ko na, ano sinasabi? Ha? Ano na? Magbigay. Tiyo, meron pa isa. Please, subscribe and click the button. Pambira. Meron pa talaga sa radyo, nainis ako eh. Ano? Napakabuti ng Diyos. Pero kung nakikinig kayo 97.9 ano? Saka 103.5 lang naman, 107.5. Napakabuti ng Diyos. Dahil sa Diyos na kilala ko. At ngayon, ito na ang bagong buhay. Purihin ng Panginoong Diyos. And this segment is brought to you by MX3. Patay, may negosyo na naman. Nagbago ba sa liputan? Hindi pa rin. Ay, totoo ang kasalanan, delikado yan. At aminin natin, pumasok na yun sa sanlibutan. At dapat po matuto tayo sa lahat na nangyayari. Let us be aware. Dito pa lang, isang linya pa lang yun, hindi pa nga isang talata. Ang masaklap ng pumasok kasalanan, nagbunga ito ng kamatayan. Tapusin ko na rito para hindi kayo masyado balon. Hindi na mabigat pagpatay na hindi mo na pwedeng kausapin. Sabi nung namatay, gumising ka, sabi nung sa patay. Gumising ka doon, hindi rin mo ang mata mo. Bakit mo kami iniwan? Kahit ano pang bulong gawin mo yan, hindi yan sasagutin. Kasi nakipag-uusap yan kay kamatayan, patay na, wala na. I remember ng accident ni San Jeline, no? On the spot. Pag nangyari, wala na, nandun na. Nakita mo nakatalokbong na siya. Minsan sa kay nanay ko namatay, hindi ko mo kinakausap yun eh. Tatanggalin ko lang yung last look lang. Yung last look. Kasi siyempre mamimiss. Eh, ba't nagla-last look ka pa, Pastor? Eh, kasi pag inimpansa ko, iba na itsura eh. Minake up pa na eh. Naiiba eh. Mabuti yung titignan ko. Oh, ginanong ko siya. Anak, natanggal pala lang ng bibig ko. Sila natila. Kasi yung nabangga. Pero maganda ko pala yung maybe yung sabi nito, yung ginagawa ko, wala, inaano ko lang ako. Pero hindi ko masasabihin, oy anak, tumilan ka. Hindi mo na makakausap eh. Ang magagawa mo lang, observe ka na lang. Kikis ka na lang.
Tapos, dumating na yung kuliras. Sir, kukunin na po na. Kukunin na. Okay na. Wala na yun. Pag alam mo naman ang katotohanan, wala na masyadong artifact. Na, gagawin pa doon sa iyak. Uy, baka matuluan mo ng luha. Yung ano, ang dami pa sinasabi. Kahit anong gawin nyo niya, wala nang magagawa. So, always remember mga kapatid, ang lesson natin dito, be careful kung sino kausap mo ngayon. At sa pagbitaw ng salita, dahil tayo po ay mga lingkod na ng Diyos. Hindi lahat ng itatanong sa iyo ay dapat mong sagutin. Kasi pag nagbitaw ka ng salita, kung nilason yun, mapapasa sa iyo. Masaklap kung ikaw ang may laso, disgrasya abutin niya. Malipayo mo. Kaya minsan, at ito natutunan ko, kung itataka rin ba't ako napunta dyan sa mga pagdating sa mga batas-batas. Kasi ang palagi namin sinasagot, hindi po namin masasagot yan, hindi po namin trabaho yan. Narito lang po kami para mamagitan at pagkasunduin kayo. Ano man ang problema nyo, inyo yun. Nakatingin sa amin ganun mo. Wala sila magagawa. Kasi problema nila yun. Amen. Ang kasalanan ay isang napakalaking problema. At walang makasagot kung ano solusyon nito. Amen. Nagbigay na ng kautusan para ma-minimize ang kasalanan. Maano ang epekto nito? Hindi kaya ng taong sumunod. So ang ginawa, nag-reject ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo kaya, ako na ngayon ang aako, ang lahat ng kasalanan nyo, ang kinakailangan nyo lang, makipag-usap sa akin. You have to confess, sabi ron. Kaya tayo nakikipag-confess sa Panginoon, kinakausap natin siya, sapagkat yun ay patunay na iniahabilin mo ng ang buhay mo sa Kanya, at hindi na dapat ang buhay mo makita, pero hindi ganon ang nangyayari sa napakaraming Kristyano. Hindi si Kristo ang nakikita na buhay. Yan ay patotoo sapagkat nagpapaano lang na may kahinaan pa rin naman talaga tayo. Minsan talaga nagkakamali tayo. Pero hindi ibig sabihin wala na sa si Kristo. Ngayon may pagkakataon kang palagi mo na siyang makakausap. Huwag mo lang itay mamatay ka, hindi ka nakakausapin noon. Kasi sabi ng Panginoon na namatay. Nagsalita bang Panginoon? Sabi niya, biglang dumilas. It is finished. Wala namang ganun. Kundi, it is finished. Ganun. Hindi yung, ay nakalimutan ko. Ano sabi na bang, it is finished. No. Kung hindi labas mo yan. In short, mga kapatid, ito'y paalala lamang sa atin ng Panginoon. Ang bawat salitang lalabas ngayon sa ating mga bibig, may kapangyarihan na po yan. Kasi na-transfer na po sa atin sa pamagitan ng Spirit, ang knowledge, ang wisdom, ang lahat. Napakahalaga po ninyo, napakahalaga po ninyo ngayon sa sanlibutan ito. Wala na po silang maaaring asahan na maaaring magsabi ng katotohanan. O baka mamasinter ko, baka maging kung hindi lang po tayo, ano po, ang kinakausap ko lang tayo narito ngayon. We are a part of God's household. Kalahatan na, hindi na po magiging katulong na tayo ngayon. Kaya nga mga kapatid, pagdating, ito lang pagdating ng magto-21st anniversary tayo po, sa katapusan po natin gaganapin in a very simple way. Mag-iiba po ang takbo ng ating service. Kasi itong ginagawa natin, paano panikupong-kupong ito, tatanda na po natin. Hindi ko pa nagsasama nakakakanta. Hindi naman kinakanta. Sabi nga niya, paano kakanta? Ang ginagawa ko po kasi, yung kanta natin nililisa namin. Tinitingnan ko na hindi na po siya makakanta. Sa buong taon, hindi po siya naulit. Sa susunod na taon na po ulit. Kasi pag hindi ko naman inulit sa susunod taon, makakalimutan na ninyo. Pero magkakaroon po ng mga pagbabago. Makita niya sa mga susunod na araw, maaaring makaating kayo dito, maaaring hindi na. Amen. Kasi di ba, i-assign na sa Singapore, meron na sa Taiwan, wow, meron na sa gano'n. Ang ibig ko sabihin, kung saan tayo dalilan ng Panginoon, doon na. Maaaring magbukas ang gawain, doon na. Pero sa ngayon,
Hindi ko alam. Kasi at lang yan eh. At. Personally, pwede ko na po kasi kayong i-recommend sa Panginoon. As a pastor lang ha. Kasi talagang, okay na ba yung kapatid? Paano? Napakatagal na po niya sa panampalataya. Wala pong absent yan, walang ganito yan, nag-aaral po. O, di ba?